Hello mga ka-blessings! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon mga ka-blessings ay isi-share ko sa inyo kung paano magpadala ng PSA birth certificate sa LBC. So ngayon mga ka-blessings, ipapadala ko yung kinuha kong PSA birth certificate ng anak ko sa LBC kasi nga next school year, mag-grade 1 na yung anak ko at sure ako na isa sa mga requirements para ma-enroll siya ay yung kanyang PSA birth certificate. So yung anak ko po ngayon mga ka-blessings ay nasa probinsya at ako naman po ay nandito sa Pampanga. So ngayon, ipapadala ko na nga yung kanyang PSA birth certificate sa LBC. So, at mamaya din mga ka-blessing ay sasabihin ko sa inyo kung magkano nga ba yung binayad ko sa pagpapadala ng PSA. So yung proseso po mga ka-blessing ng pagpapadala ng PSA sa iba pang mga documents like kung ano-anong mga requirements, same lang din po yung proseso. So una, pumunta kayo sa LBC branch, kahit sa LBC branch na malapit sa inyong lugar, and then pumunta kayo doon sa mga nagtatrabaho sa LBC. Sabihin nyo na magpapadala kayo ng PSA birth certificate. So, itong PSA ng anak ko guys, bali 2 pages siya. So, 2 pages siya kasi hindi siya baliktaran. Unlike sa PSA ko na isang page lang pero baliktaran. So, itong sa anak ko, 2 page siya, and then nilagay ko lang dito sa short brown envelope. Ito siya. And then pagpunta nyo doon, pagpunta nyo sa harapan, after nyo sabihin na magpapadala kayo ng PSA birth certificate, bibigyan kayo ng form na ganito. So fill upan nyo to. So ang ilalagay nyo dito, ito yung informations nyo, kayo na magpapadala. Yung 2 naman, yung informations ng padadala nyo. So, dito sa yung informations ko yung ilalagay dito. Ang ilalagay lamang natin dito ay yung ating full name. So, una, yung last name muna natin, then first name, and then yung middle name. The next, complete address. So, itong complete address, ito yung present address kung saan kayo nakatira ngayon. So, ilagay nyo dito yung inyong complete present address. Then, dito naman sa contact numbers, kung dalawa yung cellphone numbers nyo, mas maganda dalawa yung ilagay nyo dito para in case na kontakin nila kayo at hindi nila kayo makontak sa isa nyong number, at least meron pang isa nilang pwedeng tawagan. So, yun yung ginawa ko, yung dalawang numbers talaga yung nilagay ko dito. And then, dito naman sa 2, ganun din, same lang din, yung full name ng magre-receive or yung kukuha ng padala nyo sa LBC. So, either mapapick up man yan or door to door, siya yung hahanapin. Kung sino yung pangalan na nilagay nyo dito, siya yung hahanapin. So, ganun din yung ilalagay nyo. Full name, una, last name muna, first name, and then middle name, and then yung complete address. So, kung saan sila nakatira ngayon, yung padadalhan mo, yun yung address, yung complete address na ilalagay mo. And then, yung kanilang contact numbers din. Mas maganda din, kung dalawa yung kanilang cellphone numbers, dalawa din yung ilagay nyo dito. And then, punta lang kayo dito guys sa meron silang table kung saan dyan tayo magsusulat. Tapos meron dyang ballpen, ayan. Yan yung gagamitin nating ballpen. Make sure guys na pagsulat nyo, hindi kumalat yung ink para hindi na ipaulit sa inyo. Kasi ayaw nila yung kumakalat yung ink kasi nabubura yung sulat. Yan. So yan, punta kayo dyan nyo isulat yung mga informations dito. And then before nyo isubmit sa kanila, i-review nyo muna kung wala bang mali, and then kapag okay na, ganito na siya, na fill upan ko na, pag okay na, ibigay nyo na sa magtatrabaho sa LBC, and then sabihin sa inyo na tatawagin na lang kayo. So, upo muna kayo kasi meron namang mga waiting area, may mga upuan naman. And then, pag tinawag na yung pangalan nyo, sasabihin sa inyo, itong sa akin naman, pinaulit lang sa akin yung address ng aking padadalan. Kaya binigkas ko yung address na yon. And then,
tinanong sa akin kung ito ba yung kanilang complete address. Sabi ko, opo, yan po. And then, siningil na ako sa babayaran ko. Bali, ang binayaran ko po mga ka-blessings ay 295. Yan. So, bakit 295? 295 kasi, andito, weightable freight, 250, weightable valuation, ayan, 13.39, may mga iba pang nadagdag. Then, 12% VAT, ayan, 31.61, kaya naging 295 siya. Medyo may kamahalan din kasi nga, yung address na pinadalan ko ay sa probinsya pa, sa Visayas, sa Leyte. Kasi kung mas malayo mga ka-blessing, mas mahal. Kung nasa Luzon lang or NCR, mas mura siya at mas mabilis dumating yung pinadala nyo. So, after nyo magbayad, wait lang kayo saglit and then, magbibigay na sila ng dalawang resibo na ganito. Then, bawat isa, pipirmahan nyo dito, ayan o, yung signature of shipper. Pipirmahan nyo dyan, tas yung sa copy nila. So, ito yung copy nyo, yung isa na yung pinirmahan nyo ay yung copy nila. And then, ibibigay nila ito sa inyo yung copy nyo. Ayan, then after nyan, okay na. So, sabi sa akin, mga 5 to 7 days or nasa 1 week bago dumating yung PSA na pinadala ko dun sa amin sa probinsya, sa Leyte. So, hindi ko pa tinanong si mama kasi ano pa lang nung Biyernes pa lang ako nagpadala, so 4 days pa lang simula nung pinadala ko, kaya I think wala pa yun, hindi pa yun dumarating sa amin. Bali ano siya, door to door siya mga ka-blessing, di-deliver na lang sa aming bahay. So mapa door to door or pick up, same lang yung bayad, 295. So, ganun lang po mga ka-blessings yung proseso ng pagpapadala ng PSA birth certificate sa LBC. So, hindi naman na ako hiningan ng valid ID or certificate. Wala nang hiningi sa akin. Yun lang. Itong proseso lang yung ginawa ko. Sana after nyo ito mapanood ay nagkaroon kayo ng idea tungkol dito. At kung meron kayong mga katanungan mga ka-blessings ay i-comment nyo na lang sa baba. At pa-favor na lang po ako mga ka-blessings na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. Ayun lamang po, and always remember, meron akong babasahin dito, invest in your dreams. Grind now, shine later. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!